Na-try mo na bang gumawa nitong lasagna? O kaya naman ay gustong-gusto mong gumawa or magluto pero wala kang oven? Huwag kayong mag-alala mga mi dahil for today's video gagawa tayo ng lasagna sa kawali. O diba? Kayang-kaya mo tong gawin. Napakadali lang at itong lasagna ang lulutuin natin ay mura lang at abot kaya pa ng bulsa natin. Kaya tara na mga mi, magluto na tayo. Mag-isa na tayo. Pasensya na nga pala mga mi, blurred yung unang part nitong ating video. Late na nang manotice ko. Sayang naman kung hindi ko i-upload at mai-share sa inyo na pwede pala tayong magluto or kumain ito kahit na walang okasyon. Ngayon nga, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo makakatipid. Ayan, at inilagay ko na rin nga ang ating bawang. Dito sa recipe ito, gagamit po tayo ng corned beef. Yes po, corned beef para tipid. Pero lalagyan pa rin naman natin ito ng giniling na baka, konti nga lang. Ayan, inuna ko na muna itong ating beef para maluto siya ng maayos. Takpan muna natin. Then after a few minutes, ilagay na natin ang ating corned beef. Mga mi, pwede pong corned beef lang ang ilagay natin. Yung sa akin kasi, yung natira ko lang po yun nung nakaraan. Ayan, then timplahan natin ito ng asin. At para naman healthy ang ating lasagna, maglalagay po tayo dito ng carrots or carrots. Yan. Then maglalagay din po tayo ng beef cube dito, isang piraso. At lagyan na rin po natin ito ng pamintang durog. Then haluin lang, tapos tatakpan natin to ng mga ilang minuto. And after a few minutes, pwede na po natin ilagay ang ating spaghetti sauce. Ang gamit ko po dito ay sweet with parmesan cheese spaghetti sauce. Pwede po dito ang any brand or kahit anong spaghetti sauce na available po sa inyo. Ayan, simutin lang dahil sayang. At dito na rin po natin lagay ang ating tubig. Ayan, konti lang. Haluin lang natin ito. Then timplahan po ulit natin or tikman muna bago natin timplahan ulit. Ayan, nilagyan natin ng asin, pamintang durog at konting asukal. Then, takpan at lutuin pa ng mga ilang minuto. And after a few minutes, ayan, sa wakas ay luminaw na rin po ang ating video. At sana po hanggang dito ay nanonood pa rin po kayo. Tikman po ulit natin kung okay na. Ayan, okay na po ito. Pwede na po natin itong hanguin. Then, isusunod na po natin ang ating white sauce. At para naman dito sa ating white sauce, gagamit po ako ng margarine or margarine. Ngayon, kung kayo po ay nakakaluwag-luwag, pwede po kayong gumamit ng butter. Ayan, kapag tunaw na, lalagyan po natin ito ng 2 kutsarang harina. Then, haluin lang hanggang sa maluto ang ating flour or harina. Then, after nyan, maglalagay po tayo ng 1 lata ng evaporated milk. Tapos, haluin lang po ulit natin ito. Tapos, maglalagay ako ng quick melt cheese. Ayan. By the way guys, kung umabot ka man sa part ng video ito at hindi ka pa nakasubscribe, uy baka naman pa-like, share, and subscribe na din po para updated kayo kapag may bago tayong uploads. Ayan, at tinimplahan ko na nga ito ng pamintang durog, konting magic sarap, at lalagyan ko rin po ito ng sugar. Ayan, okay na po ito. Hanguin na natin, then set aside muna. Ngayon naman, lutuin naman natin ang ating lasagna sheets. Nagpakulo lang ako dito ng tubig na may konting asin at mantika. Ito nga pala yung binili ko. Medyo mura ito kaysa dun sa original na lasagna sheets. Ang importante dito ay yung lasa. At halos wala din naman itong pinagkaiba sa original. Kung itatanong nyo kung gaano katagal lutuin, i-check nyo na lamang po ang packaging. Ngayon naman, mag-a-assemble na po tayo. Unahin ko lang itong ating meat sauce. Ayan. Then, isunod na natin ang ating lasagna sheets. Ayan. Then, lagyan po ulit natin ng meat sauce. And then, the white sauce. Ayan. Ulit-ulitin lang po ang proseso hanggang sa matapos po tayo. Ayan, at ito na po yung last layer ng ating lasagna. At dito po sa part na ito, dito lang po ako maglalagay ng quick melt cheese. Kahit anong brand po ng quick melt cheese, pero po yung gamit ko ay mozzarella cheese. Then, lalagyan ko po ito ng parsley o kaya naman ay dried oregano.
Pero kung wala naman kayo nito ay okay lang. Ayan, then after nyan, luto naman na lahat yan, di ba? Ang kailangan lang natin ay patunaw yung cheese. Isa lang sa ating kalan sa pinakamahinang apoy para maiwasang matutong yung ilalim nito. Wow, hep hep hooray! Ayan, at tuwang-tuwa nga ang lola niyo dyan. Sino ba naman na mag-aakala na kaya ko itong lutuin gamit lang ang kawali? At syempre, subukan na natin yan. Tingnan nyo naman, napakaganda ng pagkakaluto. Oh, hindi man natin ito niluto sa oven, pero perfect. Diba naman? Oh, excited na nga po akong matikman yan. Tara guys, kain po tayo. Wow, perfect. At napakasarap po talaga nito. Hindi na kailangang bumili pa. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching guys. Sana ay nagustuhan at masubukan nyo ang recipe ito. God bless po. Bye-bye!